Showbiz fanatics Catherine Bernardo abay inamin ng tahasan kung sino ang mga ayaw niyang maging leading man sa mga susunod na proyekto. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo umpisa sa ating updates, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! And for today's video, ito na nga daw, dahil hindi pa rin po tinatantanan ng ilang mga intriga. Ganto kasi talaga kasikat ang Katniel. Kaya hanggang ngayon, kahit sobrang tagal na, pinag-uusapan pa rin ang patungkol sa kanilang dalawa. Dahil hanggang sa ngayon, hindi pa rin naman kasi masasabing close book na or close chapter na ang kanilang samahan. Ilang loyal fans si Daniel ang nakikiusap kay Catherine Bernardo na sana'y magsalita na ito tungkol sa umano'y pagkakautang ng pamilya ng kanyang ex-boyfriend. Masyado na raw kasing nadidiin ang pangalan ni Daniel pati ang ina nitong si Carla Estrada sa chikang malaki raw ang utang nila kay Catherine at sa nanay ng aktres na si Miss Min Bernardo. Ang hiling ng supporter si DJ, kung talagang walang utang ang aktor ay linawin ni Kat at ipaalam sa publiko na hindi totoo ang mga naglalabasang balita sa social media. Maawa naman daw siya kay Daniel Padilla na patuloy na naninega at ino-okray ng mga haters sa social media. So, yun po yung ilan sa mga hiling ng ilan sa mga fans. Kasi nga naman, di ba, parang yun po kasi hanggang sa ngayon, kahit nasabihin na natin na sinabi na po ni Mr. Jobert Sokal dito sa kanya pong programa na wala naman talagang pagkakautang dahil napakayaman po ni Daniel sa mga proyektong kanyang ginawa. And for the longest time na siya po ay bahagi ng ilang mga programa na kumita talaga sa takilya. Pero eto na nga dahil si Catherine ay nag-request, kaya po pala si Catherine ay natagalan bago pumirma ng kanyang kontrata dahil nagkaroon po ng revise dun sa kanyang contract. Pina-revise, pinatanggal at may mga kondisyon po siya na inilatag sa ABS-CBN bago siya pumirma ng kontrata. So kabilang na dito, sinasabing si Catherine Bernardo daw di umano ay ayaw ng permanenteng leading man. At ito po ay sinulat ni Mr. Boy Abunda, Showbiz News Now na Filipino Star ngayon, Feb 5, 2024. Inamin ni Catherine Bernardo na talagang nakatanggap siya ng mga alok mula sa ibang TV network noong isang taon. Nangyari raw ito na magtatapos na ang kontrata ng aktres sa ABS-CBN. Kapipirma pa lamang ni Catherine ang panibagong kontrata sa Kapamilya Network kamakailan lang, 20 taon ng aktibong aktres sa show business habang nasa bakuran ng ABS-CBN at inuturing ni Catherine ang pangalawang tahanan ang Kapamilya Network. Kaya mabilis siyang nakapagdesisyon na manatili dito. Mabilis ko sigurong nasagot na hindi talaga because hindi ko naman siya naisip because I'm very happy with everything now, especially the partnership and friendship with Direk Lauren Jogi and Star Magic. Hindi ko talaga siya na-entertain pero they were may mga offer daw, but I know deep inside in my heart na ABS is my only choice, sabi ng dalaga. Ipinagpatuloy na raw ni Catherine ang paggawa ng mga proyekto na iba ang leading man para sa actress ay mas marami siyang matutunan na kapag paiba-ibang makakasama sa trabaho. I'm really open now to working with anybody. I'm really open to working with different leading men or different women na alam ko na may matututunan pa ako pagtatapos ng dalaga. Pero according po sa ilang showbiz insiders na hindi daw di umano kasama sa choice or sa leading men, maaaring hindi pa sa ngayon sila pwedeng magtrabaho nitong si Mr. Daniel Padilla. Dahilan na rin na talagang ito po yung parang tatakamin muna nila, Iyaan muna nating palipasin muna natin yung na kung gagawa ba sila or hindi muna sila gagawa. Yun po kasi ang question sa lahat. So anyways, magbasa naman tayo at mag-react sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating last update.
Sabi po ni Cherry Rodino, kaya nga ako hindi naniniwala sa utang issue na yan. Saan kaya nila Christopher minasagap yan na si DJ napakaraming project gaya ng sold out lagi ng concert sa Araneta at MOA every year for 5 to 6 years. Mula bata pa, KFC at Pepsi promoter na siya. Movie, teleserye ng KN. Mga shows abroad, music niya, recordings, business, at marami pang iba. Hindi ko nga ma-imagine na these people have the nerve para yurakan ang pagkatao nila. Kahit sino sa atin walang karapatan na gumawa ng masama sa kapwa. Ang Panginoon na ang makakalaban ng dahil dyan. Thick and skin and shameless people. True. Kaya nga po, diba, parang pinakita ko sa inyo sa ating pong latest vlog na hindi natin alam kung saan po nanggagaling yung news na may pinagpagkakautang talaga, kasi parang pati ako hindi ako maniwala dun sa sa idea na yan, dahil kada project po niyan, million po ang pinag-uusapan, 20 million, 30, 50 million. Ilan po ang movie na talagang pumatok sa takilya, 'di ba? Kaya I don't think na sa ganung paraan lang bigla na lang maghihirap at magkakaroon ng kautangan. Heller. Sabi ni May Ribok, sumikat na sa sikat dahil sa love team nila ni DJ. Ewan lang kung iba ka love team ni Kat. Kung ganyan siya kasikat, iba ang karisma ni DJ sa tao. Ayun. So ito naman yung kanyang opinion na maaari daw na hindi ganun kaganda ang takbo ng kanyang magiging kalab team. Pero nasubukan na rin kasi ni Catherine, diba, na magkaroon ng kalab team like Alden Richards. Tumabo naman sa takila yung kanilang movie, hindi naman sila nagkamali, diba? Almost isa po yan sa mga blockbuster movie ng Philippine showbiz. Kaso nga lang napalitan na ngayon ni Marian tsaka ni Dingdong. Sabi ni Milagros, grabe ang paninira ng mga bashers. Biglang love team, parehas lang naman ang kita ng dalawa. Buti na lang hiwalay na ang dalawa. Ayun. So ito naman po ang kanyang opinion patungkol naman diyan. Kasi nga, the more na nananahimik silang dalawa, the more na parang pinalalagpas lang nila lahat ng sinasabi ng mga showbiz insiders, the more na nababash po sila. Yun po kasi yung nagiging problem po dyan. Kaya naman, sana, once and for all, magsalita na yung bawat kampo, diba? Para at least maklear na ang lahat. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!